Nakakalungkot, nakakadurog ng puso ang pahayag po ni Sister Eleanor Cardona, Executive Secretary ng Kingdom of Jesus Christ. At ngayon, maliban sa panalangin at pananalig na gagawa ng milagro ang amang makapangyarihan, ang Diyos, upang mapigilan ang pananalasang kriminal ni Bongbong Marcos Jr. at ng kanyang mga tauhan na ginawa niyang berdugo ang mga pulis sa pangunguna ng kanilang ground commander na si Torre. Mananawagan na rin po kami sa buong sambayan ng Pilipino, sa buong bansa at sa buong paligid ng daigdig kung saan man po nakakasaksi ngayon. Anytime today, anytime po, mga ilang minutos mula ngayon, naghahanda na itong berdugo ni Marcos na bayaran na robot nila na si Torre na walang kinikilalang batas, rason o anumang argumento tungkol sa katinuan at tungkol sa kaayusan at mapayapa na mga pag-uusap, hindi na siya nakikinig. Taong bayan, kung nakikinig po kayo ngayon sa paligid ng Davao, pumunta po kayo ngayon sa Kingdom of Jesus Christ. Tulungan po natin na masaksihan, kung hindi man pisikal na mapigilan, ang gagawing krimen ni Marcos at ng mga tauhan niya. Nananawagan tayo sa officials ng Davao City, mga barangay captains, barangay officials, taong bayan ng Davao, lumabas po kayo. Dahil kung nandyan ako, kung ikamamatay ko rin po ito, ang pagharang ng aking katawang pisikal ay gagawin ko. Dahil mga kapwa Pilipino natin ang nakaambang, nasaktan, bugbugin, at to the point na pwedeng may mamatay na mangyari ngayon, huwag sanang maganap ito sapagkat nakahanda pong lusubin ni Torre at ng mga berdugong utusan ni Marcos na mga pulis sa Davao at kuhanin ng sapilitan at iligal at puwersahan na palalayasin ang lehitimong nagmamay-ari ng Kingdom of Jesus Christ na mga kapanalig po ng KOGC. Sila ang nagpundar nito, nagbuhos ng luha, pawis at sakripisyo, at sila ang palalayasin lamang ng isang nababaliw at wala sa katinuan na berdugong pulis ni Marcos. Lahat ng ito po hindi magagawa ni Torre kung walang order din ng kayang chief na si Marbil. Kaya nananawagan tayo sa matitinong general at mga opisyal ng pulis sa Camp Crame, aristuhin nyo si Marbil o kaya si Torre, pigilan niyong dumanak ang dugo. Sapagkat kung ako man ang sa lugar ng KOGC people, bahay nila ito, panambahan nila ito, tirahan nila ito, at kakalad ka rin sila, bubugbugin sila, ingungudngod sa lupa at palalayasin sa poder nila ang otoridad na manatili dito. Ako rin ay magbubuwis ng buhay kung kinakailangan. Marcos Jr., ito ang araw na ikaw ay hahatulan ng mamamayan at sasagagawin nyo ngayon sa Kingdom of Jesus Christ compound. Baka ito na ang huling araw mo rin sa poder. Sambayan ng Pilipino, anuman ang paniniwala nyo sa relihiyon at doktrina nyo sa inyong paniniwala, hindi na po ito makatao, hindi na po ito gawain ng matino at may wastong pag-iisip na gobyerno. Hindi na nakikinig ang berdugong si Torre ngayon sa Davao, at ang utos niya nang gagaling direkta yan kay Marbil at kay Marcos. At ang mga representante ni Marcos dyan sa Mindanao, sila Anton Lagdameo. Ano man po ang karahasan na magagawa ng mga pulis ngayon at kung ano man ang pwedeng gawing pagdepensa ng mga KOGC, na mga sibilyan na mamamayan, ng mga religious workers at religious ministers at mga religious members nila, hindi po natin sila masisisi if they will resist leaving the compound, because the compound belongs to them. The entire KOGC property is not owned by the government, is not owned by Marcos or by Torre. Kung saan man makakaabot ang mensaheng ito, sa mga taga Davao, lumabas po kayo sa kalsada, magdala ng cellphone, magdala po kayo ng pwedeng mapang-ingay, kahit sa pag-iingay lamang para tutulan natin at mapigilan ang pwedeng maging madugo at marahas na mga paglusob ngayon na gagawin ni Torre sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Ano ito? Torre, mamasakirin mo at uubusin mong pagpapatayin ang mga religious workers, religious ministers, at mga miyembro ng simbahan,
wala ka na bang natitira pang isang hiblang damdamin? Nananawagan din tayo sa mga pulis. Alam namin, naririnig nyo kami. This is illegal, unlawful, and criminal order of Torre. Leave the compound, please. Go back to your conscience. Go back to your family. Pwede kung tanggalin nila isa, dalawa, tatlo. Pag libo-libo kayong umalis ngayon at talikuran ninyo ang illegal at kriminal na command ni Torre, ay magkakaroon ngayon ng command crisis sa loob ng PNP. Uulitin ko, para mapigil ito, huwag niyong sundin ang utos ni Torre. Huwag niyong sundin ang utos ni Lito Patay. Huwag niyong sundin ang sinumang commander niyo. Sila ang papasukin niyo. Umalis na po kayo dyan sapagkat magiging dahilan ito ng cargo de konsensya nyo na dadahasin nyo, wawasakin nyo, at inyong posibleng mapatay ang ilan o maraming miyembro dyan kapag tumutol sila, nakaladkarin nyo at palayasin sa sariling bahay at sariling pagmamayari nilang compound ng panambahan at paninirahan nila. Nananawagan tayo sa mga pulis, umalis na po kayo sa loob ng compound. At kung hindi nyo kayang aristuhin ang nababaliw na si Nicolas Torre, ay umuwi po kayo sa inyong mga pamilya. And the Filipino people will support you. You will not be discharged from service for disobeying and resisting an illegal and criminal order of a criminal mind commander like Torre and Lito Patay at kung sino pa ang mga tauhan niya. Nananawagan din tayo kay Mayor Basti Duterte. Nananawagan tayo kay Vice Mayor Kitain. Nananawagan tayo sa elected officials ng Davao City Government bago dumanak ang dugo at bago lumantad at lumusog ang mga mararahas at berdogong pulis. Pumagitna po kayo. Hindi ito usapin ng politika, hindi ito usapin ng relihiyon lamang. Usapin po ito ng kaligtasan, karapatan at buhay ng mga kapwa Pilipino. Hindi ko alam kung ano pa ang pwedeng ipanawagan kung ayaw gumalaw ng mga opisyal dyan ng local government. Hindi ako makakasagot niyan. Mananawagan ako sa mga malalapit na mga taga Mindanao at malalapit sa paligid ng compound of Jesus Christ sa Davao City. Palibutan po ninyo ang compound na ito. At kung hindi nyo kayang harangan, i-document nyo, i-cellphone nyo, mag-ingay po kayo kahit doon na lang makapag-ambag tayo na ating mapangalagaan at maprotektahan ang nanganganib na mga buhay ng kapwa Pilipino natin na gustong lusubin, saktan at patayin kung kinakailangan ni Torre na nababaliw at nahihibang na ngayon. At kung isusunod natin dyan para matapos ito, palayasin na natin si Marcos sa Malacanang. Taong bayan, hindi po namin pinipilit kayo, pero kailangang malaman nyo, lahat ng ginagawa ni Torre ay utos ni Marcos at ni Marbil at ni Abalos. Sila ang may supervision dito. At ang lahat ng ginagawa nila Marcos ay utos ng Estados Unidos. Nandyan po mga Amerikano sa paligid ng Davao. Isang buwan mahigit na sila dyan. At mga equipment nila ang gumagalaw. Nasaan ang taong bayan kung hahayaan natin ang ganitong paglapastangan sa ating mga kapwa Pilipino? I do not know where to go. I am not good at praying. But right now, in my deep mind, I am praying habang ako ay nagbubulalas ng aking sama ng loob, sakit at hapdi ng damdamin. Hindi ko alam kung anong bansa mayroon tayo para payagan natin ang ganitong kabirdugo, kakriminal at wala sa katinuan na mga utos ni Marcos na ipinapatupad ng berdugo at nababaliw na kanyang tauhan na nagiging isang persecutioner at isang executioner na akala niya na sa digmaan siya. Civilian religious compound po ito. Hindi ito compound ng Abu Sayyaf. Wala dyan si Pastor Kibuloy. 16 days na nilang ginalugan at tinalugog ng illegal. Naghukay na, pinayagan na silang pumasok noon pa at sinira ang katedral, sinira ang basement ng eskwelahan. Hindi pa sila kontento. Gusto nilang lusubin ngayon, tanggalin at paalisin ang mga tao sa pilitan, aaristuhin, sasaktan, bubugbugin, at kung mag-resist, gagamitan nila ng armas. Anong konsensya o uri ng pagkatao o bayan mayroon ang Pilipinas na papayagan natin ito? I do not know where to call for support and help.
We are also helpless. Malayo ang Davao, hindi kami makakalipad. But we are calling on all Filipinos right now, please, balikan natin ang konsyensya natin. Taga Davao, doon ako mananawagan sa inyo. Kung hindi nyo po ito gagawin na isalba, iprotekta at panindigan po ang kapwa ninyo Davaoenyo, kapwa ninyo mga Pilipino, kayo na po ang isusunod dito mga berdugo at asong ulol na kagaya ni Torre na sasakmalin at dadakmain niya at handa silang dumanak ang dugo dito. Mr. Marcos, blood of these people and their lives will be in your hands. Abalos, Marbil, ang inyong bertugo ay nagwawala na parang asong ulol. Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, walang silbi po ang hearing ninyo kung ngayong araw na ito ay sasakupin at palalayasin ni Torre ang mga religious workers, ministers at mga kasapi ng KOGC gamit ang libu-libong pulis at dahas at puwersa at mga armas. I do not know where to call upon. Taong bayan, uulitin ko po, hindi po ito kay Torre lang. Nanggagaling ito kay Marcos. Mr. Marcos, the blood of these innocent people, the blood of these innocent Filipinos, kung mangyari ang madugo at marahas na paglusob ngayong hapon, will be in your hands. And this will be the last day of your office. Sa mga defense officials, sa Armed Forces of the Philippines, sa Eastern Mindanao Command, kay Chief of Staff Bronner, kay Defense Secretary Gibo Teodoro, hayaan ninyo na masakirin, pagpapatayin, at gawan ng mga aktong kriminal at terorista ang kapwa ninyo Pilipino na hindi naman subject ng warrant of arrest. They are not resisting. Just because you want to serve a warrant of arrest, they will resist because aagawin nyo ang kanilang compound paninirahan, pananambahan, at yan ay karapatan nilang tutulan at pigilan kayo.